May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mambabasa. Sumabat alamin, hiwalay at itupasin sa bawat librong bubuklatin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alikabok, mga tauhan dilalanin. Alikabok, bawat aral unawain. Alikabok, halika na. Alikabok, magbasa. Patuloy pa rin, pangarap mong kayang abutin. Alam kong hilig mong magbasa ng libro. Kaya sana'y magustuhan mo ang aking regalo. Binabati kita ng maligayang kaarawan. Kaibigan kitang matalik. Mukhang di tugma yung kaarawan at matalik. Ano ba yung sinusulat mo dyan, Jomel? Ayla, sumusulat po ako ng tula. Kaya lang na, wala po akong maisip na tutugma sa salitang kaarawan na hindi po mababago yung kahulugan sa susunod na linya. Patingin nga. Kaarawan. Oh, narito na naman sa huling linya ang kasagutan na. Teka ha, baguhin natin ang pangungusap. Ayan. Magkatugma na yan. Binabati kita ng maligayang kaarawan. Ikaw ay matalik kong kaibigan. Hey, ang galing niyo po, Lola! Iniba niyo po yung ayos na pangungusap, pero hindi pa rin po nag-iiba yung kahulugan niya. Tignan mo kasi kung ano yung ayos ng pangungusap. Ano ba nauuna? Yung panaguri o yung simuno? Kaibigan kitang matalik. Ang pinag-uusapan po dito ay kita. Yun po ang simuno. At binibigyan diwa po ito ng kaibigan. Yun po ang panaguri. Nauna po dito ang panaguri. Kapag nauunang panaguri sa simuno, ang tawag doon, karaniwang ayos ng pangungusap. Ganon. Teka, may susulat uli ako. Ayan, basahin mo uli. Ikaw ay matalik kong kaibigan. Ang paksa naman po dito ay ikaw. Yun po ang simuno. At ang kaibigan, yun pa rin po ang panaguri. Dito naman po, nauna ang simuno. Kapag nauuna naman ang simuno sa panaguri, ang tawag naman dyan, di karaniwang ayos ng pangungusap. Laging ginagamit dyan ang salitang ay. Lola, bakit po karaniwan at di karaniwan ang tawag sa kanila? Kasi tayo mga Pilipino, mas madalas natin gamitin yung karaniwang ayos ng pangungusap. Siya nga po, no? Hey, sa wakas, matatapos ko na rin itong tula ko. Ano ba yung regalo mo sa kaibigan mo? Ito po la. Aba, alamat ng Mindanao. Nako, ito ang kwento tungkol sa wagas na pag-iibigan ni Prinsipe Maranao at ni Prinsesa Minda. Ay, la, sige po, salamat po. Ibibigay ko na po ito sa kaibigan ko. Ay, teka muna! Sandali lang. Isabay mo na itong tinatahi kong palda. Ikaw na magbigay doon sa customer ko. Matatapos na to. Kanin po ba yan? Kay Minda. Yung kaklase mo. Minda. Aba, papangalan pa ng prinsesa doon sa libro, no? Hoy, ngiti-ngiti ka dyan. Pag ngiti-ngiti ka dyan, Jomel. Wala po la. Sige po, hintay ko na lang po yan. Itinatanghal ng Teatrong Titik ang karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap kasama ang espesyal na panauhing si Ay. Ay! Mahilig akong mag-aral. Ang simunong ako ay napapangunahan ng mahilig na bahagi ng panaguri. Ito ang karaniwang ayos ng pangungusap. At para naman sa di karaniwang ayos ng pangungusap, sabi ko, para sa di karaniwang ayos ng pangungusap, Ay! ako ay mahilig mag-aral. Ang simunong ako
ay nasa unahan ng pangungusap. Yan ang di karaniwang ayos. Iginagalang niya ang pambansang watawat. Kapag nasa huli ang simuno, nasa karaniwang ayos ang salita. Pero magbabago ang lahat nang pumasok sa buhay nila si Ay. Ay. Ay, nahuli ka na naman. Ang pangbansang watawat ay iginagalang niya. Nauuna ang simuno kaya nasa di karaniwang ayos ang pangungusap na ito. Para sa aming huling bilang, narito muli ang isa pang pangungusap na nasa di karaniwang ayos. Ay, nasa na ang kasama mong pangungusap? Tayo ay magbigay ng masigabong palakpakan! Nauuna ang simuno kaya nasa di karaniwang ayos ang pangungusap. At ngayon, nasa karaniwang ayos na ang pangungusap. Gusto kaya ni Minda tong regalo ko? Sana naman. Ito kayang tula. Magustuhan kaya niya? Mahal kita, Prinsipe Maranao. Ikaw ay mahal ko, Prinsesa Minda. Wagas ang ating pag-ibig. Ang pag-ibig natin ay wagas. Ayan ka na naman. Iniiba mo mga pangungusap na sinasabi ko. Minda, mahal, ang mga sinasabi ko ay tama. Anong tama? Ako ang tama. Hindi po ba? Kayo si Prinsesa Minda at Prinsipe Maranao? Oo, kami nga. Sino ka? Sino ka? Ako po si Jomel. Ano po bang pinagtatalunan nyo? Ito kasi si Prinsipe Maranao. Palaging iniiba ang sinasabi ko. Dahil hindi raw tama. Pareho naman po kayong tama eh. Ha? Kagaya po ng sabi nyong, mahal kita, kayo po ay gumagamit ng karaniwang ayos na pangusap. Dahil po nauna po ang panaguring mahal sa simunong kita. Mahal kita. Aba, oo nga no. At kayo naman po, Prinsipe Maranao, nang sabihin niyo pong ikaw ay mahal ko, kayo po'y gumagamit ng di karaniwang ayos na pangusap. Dahil po nauna po ang simunong ikaw. Ikaw ay mahal ko. Aba, kami pala ay parehong tama. Opo, magkaiba man po ang ayos na pangusap, karaniwan man o di karaniwan, pareho pa rin po ang kahulugan nun. Yun po ang turo sa akin ng lola ko eh. Hay, maraming salamat sa tulong mo, Jomel. Pareho naman pala tayong tama. At pareho tayong nagmamahalan. Kung ganon, ikaw ba ay hindi na nagtatampo sa akin? Mahal kong prinsesa? Hindi na mahal kong prinsipe. Baka po lang gamin na po kayo dyan. Pasensya ka na. Ikaw ay nadamay pa sa aming munting tampuhan. Ganyan talaga ang nagmamahalan. Oo, para laging masaya. At ang iyong mahal ay laging nasa isip mo. Ikaw ba, Jomel? Mayroon ka na bang minamahal? Ho, ako po? Oo. Wala po. Masyado pa po akong bata. Oo nga pala. Sige, sige ha. ha. Salamat ulit. ulit. Kahit anong kaayusan ng mga pangungusap, iisa pa rin ang kahulugan, karaniwan at di karaniwan. Si Lando ay nadulas, ay pareho ng nadulas si Lando. Sinuno at panaguri, pwedeng pagbalitarin. Karaniwan at di karaniwan, isa pa rin ang ibig sabihin. Bumahing si Chayong ay tulad din nito. Si Chayong ay bumahing. Baliktaran man ang ayos, di mahirap
magpapaalam ako ay pareho din lang. Ako ay magpapaalam. Oh, heto na, Jomel, oh. Tapos na to. Pakidala mo na kay Minda. Akin na po na. Eh, teka muna. Sino ba sa mga kaibigan mo ang may kaarawan ngayon? Ho, Ha? tao po. Aba, Minda, halika, tuloy. Magandang umaga po, Lola Priming. Oh, Jomel, nandito ka rin pala. Eto nga't paalis na siya eh. Para dalhin sa'yo itong paldang pinatahinin niyo ng nanay mo. Tignan nga natin. Wow, ang ganda po. Kasyang-kasya po, Lola. Oo nga. Minda, maligayang kaarawan. Uy, maraming salamat, Jomel, ah. Nag-abala ka pa. Simple lang naman yan eh. Minda, alam kong hilig mong magbasa ng libro. Kaya, sana'y magustuhan mo ang aking regalo. Binibati kita ng maligayang kaarawan. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Wow, ang galing mo naman palang magsulat. Talaga, Di ka ba magaling. nahirapan? Madali lang yan. Saka gumamit naman ako ng karaniwan at di karaniwang ayos ng pangusap. Halimbawa ng karaniwang pangusap, binabati kita ng maligayang kaarawan dahil nauna ang panaguri. Tapos, yung di karaniwang ayos, yung nauuna ang simuno. Tayo ay matagal nang magkakilala. Salamat, ah. Wala nga naman. Teka, tungkol saan ba itong libro na to? Ay, nako. Tungkol yan sa pag-ibig. Ay, naku, tamang-tama po. Ito po yung mga gusto kong basahin ngayon. Aba, talaga? Abay, pareho pala tayo, Minda. O sige po, mauna na po ako, Kasi po, tutulungan ko pa po si nanay sa pagluluto nito para sa handaan mamaya. O, Jomel, punta ka, Tsaka wag mong kalimutang isama si Minyong. Kayo rin po, Lola Priming. Ay, nako. Maraming salamat na lang. Ay, nako, marami pa akong aayusin dito eh. Tatapusin ko yung mga tahiing ko. At saka mukhang pambata yung handaan mo eh. Salamat na lang, Iha. Sige po, mauuna na po ako. O, sige. Huwag mong kalimutang pumunta, Tsaka dalhin mo si Minyong. Sige po, paalam. Oo. Naku. Hahabol-habol ka pa. Ikaw talaga. Kaya pala naiiba yung mga ngiti mo. Dahil kay Minda.